Yung bang God, ay yung Father, the Son, and the Holy Spirit ay iisa or mayroon silang iba't ibang... Para wag po kayo makonfuse, kapatid. Marami pa po akong tanong. Ang pag-uusapan po kasi natin, yung pinakamalawak na tanong sa Biblia. Ganito po kasi, yung salita pong iisa, maraming kahulugan yun sa Biblia. Halimbawa, yung tayo, marami tayo ngayon. Pwede po tayong sabihing iisa eh. Basahin natin yung Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Napansin niyo po yun? Iisa kay Kristo. Kayong lahat, kung nabautismuhan tayo kay Kristo, tayong lahat, iisa kay Kristo. Iisa tayo. Kung pareho tayo na bautismo kay Kristo. Pero hindi ako kayo. At hindi kayo ako. Hindi ba ganon? Ang paniniwala niyang mga nagsasabing oneness, si Kristo rin yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo. Pagka ganon lalabas, pag sinabing iisa, hindi pwede tayong sabihin iisa. Dahil hindi ako kayo, hindi naman kayo ako. Pero ginagamit na termino ng Biblia yung iisa sa marami. Eto pa. Sa Mateo 19:6. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sino ba yung tinutukoy dito? Taas mo sa 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Oh. Hindi, pag nakasawa kayo, isa na lang kayong laman sa paningin ng Diyos. Pero yung asawa mo, lalaki yun, ikaw babae. So, yung salitang isa, ginagamit yun sa dalawa. Ginagamit yun sa 3. Ginagamit yun sa 100. 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan. At ang mga ito ay nasa sanglibutan. Ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Di marami yun. Upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Yung marami pala, pwedeng maging isa. Nakita niyo po ito? Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Kausap niya, Ama. So, ang pagiging isa nila, hindi absolute one. Ang pagiging isa nila, united one. Ano tayo? United one tayo. Pwede tayong tawagin tayong lahat, iisa. Kung nagkakaisa tayo, iisa tayo. Halimbawa, sa isang sense, ganito. Iisa tayo rito eh. Puro tayo Pilipino eh. Di ba? Pero hindi ako kayo at hindi kayo ako. Ano ngayon ang ibig sabihin doon sa Ama, Anak, Espiritu Santo? 3:16 ni Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Kita nyo, asan si Kristo, yung anak? Nasa ilog ng Jordan, binotismo ni Juan. Nung mabautismohan siya, nakita niya nabuksan yung langit. Yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa sa kanya. Siya ba yun? Ba't naman bababa? Siya pa rin lang pala yun. Napakabobo naman paniniwala nun. Siya rin yung Espiritu Santo. Napakalaki yung mali nun. Ito nyo, andito yung anak sa ilog ng Jordan, binotismo ni Juan. Nung mabotismo, nabuksan yung langit. Nakita niya Espiritu Santo ng Diyos, dahan-dahan bumababa parang kalapati. Tapos, at narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, anong sabi ng tinig sa langit? Ito ang sinisinta kong anak. Sino yun? Yun yung Ama. Asan yung Ama? Nasa langit. Si Jesus nasa ilog ng Jordan. Ang Espiritu Santo bumababa. O paano ngayon yan? Iisa ba yan? Sa isang pagkakataon, magkakahiwalay sila. Yung isa nasa langit, yung isa nasa ilog ng Jordan, yung Espiritu Santo pababa. Pwede mo sabihin sila iisa, pero hindi siya rin yung Espiritu Santo. Hindi siya rin. Ang katunayan po, basahin natin ang 14:28 ng Juan. Ganito po nakasulat.
Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than me, than I. Di iba yung Ama, iba siya. Pero alam niyo po ba yung Trinity sa Katoliko, kung ano yon? Pakita na sa screen ko ano yung Trinity. Yung libro ng Katoliko, The Faith of Our Fathers. The Faith of Our Fathers, page 1. The Blessed Trinity. The Catholic Church teaches that there is but one God, who is infinite in knowledge, in power, in goodness, and in every other perfection, who created all things by His omnipotence and governs them by His providence. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, mali po eh. They are perfectly equal. Doon daw sa isang Diyos, meron daw tatlong persona na magkakasing pantay-pantay. Eh mali eh. Sabi ni Kristo, ang Ama lalong dakila kaysa akin. Kaya yung doctrine ng Trinity, wala pong batayan sa Biblia yan. Mali po sa Biblia. Unang-una, wala pong salitang Trinity sa buong Biblia. Eh, alam niyo po ba kung paano tayo dapat matuto sa Biblia? Sabi po ni San Pablo sa 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay iniyanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Dapat matuto tayo sa Biblia, huwag ihigit sa nakasulat eh. Kung ano yung nakasulat, dapat yun ang matutunan natin. Eh mag-aaral tayo, Trinity, wala naman Trinity sa Biblia. Kahit po basahin mo buong Biblia, I guarantee walang salitang Trinity. So with the doctrine of the Trinity is not biblical. Mali po yun. Kasi hindi magkakapantay yung tatlo. Mas dakila ang Ama kaysa sa Anak. 11:3 ng unang Korinto. Basa. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Nakita nyo mataas yung Ama kaysa sa kay Kristo. Yun po yun, kapatid. Although, naniniwala kami, pare-pareho silang nasa Godhead. Kasi po, yung Godhead na tinatawag sa Biblia, yung pagka-Diyos, andun yung Ama, yung Anak, at saka yung Espiritu Santo. Pero hindi po pantay-pantay, hindi rin Trinity, hindi co-equal. May kanya-kanya silang kalagayan. Ang kataas-taasan sa lahat yung Ama. Yun po ang sinasabi sa Biblia. Okay na po?